Another day, another Jayfern's wife story. Maghapong makulimlim ang panahon kahapon. At nung bandang hapon ay biglang umambon. Buti na lang ay naikahon ko na ang lahat ng mga sisiw bago umulan ng malakas. Bago ako matulog kagabi ay tinanggal ko na sa incubator yung mga napisang sisiw. 9 na itlog ang inilagay namin dyan ni Jayfern pero 7 lang ang napisa. Malakas na ang mga sisiw kaya tinanggal ko na. Hindi ko na hinayaang tumagal pa at baka maging halhal. Yung 2 itlog na hindi napisa ay hindi naman naalog kaya ibinalik ko ulit sa hatcher. Bukas ko na lang tatanggalin. Sisilipin ko pa kasi yung mga itlog na nasa setter kung may mga similya. Yung huling nilagay namin na galing sa breeding range. Mukhang madami na naman ang walang similya sa mga itlog na galing sa breeding range. Inilabas ko na nga ang mga itlog na walang similya at iniwan ko na lang yung mga may similya sa loob. Good luck na lang kung mapipisa dahil yung mga ibang embryo na nakita ko ay nakadikit sa egg sac. Ito na nga yung mga napisang sisiw ng aming possum sweater brood hen. Malalakas na agad sila. Inilagay ko muna sa maliit na kahon at ipinasok ko sa loob ng bahay namin. Bukas ko na lang sila lalagyan ng marking. At kaninang umaga nga ay inilagay na namin sa brooder yung mga sisiw na nasa folding. 36 pieces lahat ng mga sisiw na nasa folding. Malalakas naman sila lahat kaya pwede na naming pagsamahin. Sa ngayon, hindi pa sila sikip sa brooder dahil maliliit pa sila. 2 pinto lang ng brooder kasi ang binuksan namin dahil yung isang pinto ng brooder ay may butas. After 1 week siguro ay bubuksan na rin namin yung isang pinto ng brooder para hindi na sila sikip. Tatabingan lang namin ng plastic ang brooder para hindi lamigin ang mga sisiw at sasapinan ng karton. At eto na nga yung 36 pieces na mga sisiw. Nakakatuwa, ang kukulit na. Hiniwalay namin dati yung maliliit na sisiw dyan sa malalaki dahil hindi sila makatuka. Pero ngayon ay nakikipagbarogan na rin sila sa patukaan. Yung sisiw na kinuha ni Jayfern, maliit pa lang, may puti na daw sa pakpak. Tenderahan agad. Ang kukulit. Ayan, pwede na silang pagsamahin. Nakikipagbarda. Straight nose. Nakikipag... Ganda, lalaki. Mga lalaki yung mga ER eh. Ah? Uy. Shit ko ang gugulo. Yun yan, sa bayan. Ang gugulo. Ito, Roxy ito oh. Ano yung si Roxy? Yan? Sangkat. Lalaki. Kita na agad na lalaki. Ito din lalaki. Daming lalaki. Sana nga madami dito. Yan, yun oh. Yan lalaki din. Ito hindi pa sigurado ito. Ito lalaki. Daming lalaki. Yung mga bagong pisang sisiw na nilabas ko sa incubator kagabi ay nilagay ko sa medyo malaking kahon at lalagyan ko na ng marking. Right nose, right in ang marking nila dahil anak ito ng aming bagsik broodcock at possum sweater brood hen. Naturaok na. Habang nilalagyan ko nga ng patuka itong mga bagong pisa ay tumuraok ang isang cockerel namin. Mukhang nagbibinata na ang mga cockerel namin na nasa fly pen. Tinry ko nga ding lagyan ng patuka itong mga bagong pisa kung tutuka na. Parang ayaw pa nilang tumuka nung una pero ngayon ay naubos na yung patukang nilagay ko. Nilagyan ko na rin sila ng Vitamin Pro na inumin para hindi lamigin yung mga sisiw na bagong pisa ay tinakpan ko ng plastic ang ibabaw ng karton. Maliwanag pa rin sa loob kapag plastic ang takip kaya makakatuka pa rin ang mga sisiw. Yung mga sisiw din na bagong lagay sa brooder ay tinabingan din ni Jayfern ng plastic para hindi sila lamigin. Yung clear na plastic ang nilagay ni Jayfern para kahit may tabing ay maliwanag pa rin sa loob at makakatuka sila. Dahil madami sila, 2 painuman at 4 na patuka ang maliliit ang nilagay namin para pag tumuka sila, hindi sila nagsisiksikan. Ito naman yung 3 cockerels na hiniwalay namin sa mga babae. Diyan ko lang sila nilalagay magdamag pero nilalagay ko sa loob ng kahon dahil 3 lang sila para hindi sila lamigin. Itong isang sisiw na lumipad, brown ang dibdib niya pero ang pakpak niya ay itim na. Kaya malamang lalaki din yan. Ito naman yung 20 peraso.
Ito naman yung 20 peraso na galing sa isang brooder. Hindi pa rin kami sigurado kung yung 5 puti ay lalaki din. Nilalagyan din namin sila ng tabing para hindi rin sila lamigin. Mahigit 100 sisiw na ang alaga namin dito sa backyard, pero hindi masyadong halata dahil lahat ay nakakulong. Ayaw pa mag-alpas ng mga sisiw ni Jayfern dahil pag inalpasan na ang mga manok ay madami nang nagkakasakit. Gagawa kami ng bagong range area sa manukan at doon na sila lahat aalpasan. Yung dating alpasan kasi ngayon doon ay ginawang breeding range ni Jayfern. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!